Guys, tapos na kami nakapamili ng aming dadalhin. Ayan. Ano? Punta pa daw kami doon sa dulo. So, medyo tumila na si ulan. Kaya, gala muna kami ng konti dito. Kahit medyo maulan. Kasi, sa haggard na yung mukha ko guys. Kasi galing pa kami ng Valencia. Umuwi lang kami ng bahay. Iniwan namin yung aming mga pinamili at mga bitbit. So, bumalik naman kami dito kami sa may Baywalk. Kahit medyo umulan, medyo maulan talaga, as in maulan. Pumunta kami rito kasi bukas alis na nga kami. Hindi na kami makagala. At ang kagandahan ngayon, may mga magandang balita. Ililipat na yung bus terminal dito malapit mismo sa aming lugar. Dito mismo, dyan lang sa unahan, kaya isilipin daw namin kahit medyo ayan, dito po tayo guys. Alam mo ba, ang bus terminal hanggang dyan, oh, yung may arko dyan daw ililipat. May terminal kasi dyan sa unahan ng konti. So, kung magbibiyahe kami galing Davao, ay malaking ano na namin yun kasi malapit na kami. Pagbaba namin ng terminal, lakarin na lang namin papunta dito. Papunta doon sa amin. Doon lang naman yung amin doon sa may dolo na yan. Oh. Galit ang dagat. So yan. Ay! Natakot ako pag humampas yung alon. Parang tatamaan ako. Pa-high tide pa lang yan. Pero tataas pa yan eh. Ay, lalagpas pa yun dito. Tinataasan na nga to. Herculano Basanyes. Kay Hercul Basanyes Boulevard. Bakit? Sa kanya ba to? Sa kanya ba to? Sa mga Basanyes? Aray ko guys. Sa totoo lang, masakit na yung paa ko. Pero gumagalak pa rin kami din eh. Diyan, oh, Bislig Doyog sa Olog. Ayan, dyan ang terminal ilalagay. So, mag-opening sila dyan by Wednesday ata. 20. Yun. Kaya, hindi kami umabot. Dahil kung umabot kami bukas, dyan na kami sasakay. Kaya may kausap ako. Papasundo na lang ako ng van sa bahay. Kasi hindi kami umabot sa opening dyan. Kasi malamang sa malamang pagka dyan ang bus terminal, dyan na rin yung van terminal. So, hindi na mahirap sa amin sumakay. Kasi walking distance na lang sa aming bahay. So, dito ako. Uy, pumunta ka na doon. Iikot ka pa doon. Ayan o. Naayusan nila. Dito lang ako. Masakit ang paa ko. Mag-upo-upo lang ako dito. Guys, ang ganda ng ano oh. Bonsai. Yan na oh. Tingnan mo. May mga bus na nga pala. May mga umbak na. Bakit dyan na ba sila? Kala ko ba sa Wednesday pa? 18? Ano ba? Ay, ngayon. Ayoko na pumunta doon. Masakit na yung mga binti ko. Ang ginawa nila, yung barbecue nila, doon na nakaharap, hindi na dito. Ganun ba? Parang doon na harap ang barbecuehan eh. Hindi na sa highway. So, pag bumibili ka ng barbecue, yung dyan, banda na yan, yung mga medyo parang talipapa. May mga barbecuehan dyan. So, doon na nakaharap sa may terminal. So, pwede kang bumili doon. Kung magbaon-baon ka, tapos dito ka kumain, pwede. Kailangan mo maglinis ng mga basura mo. Huwag mong iwanan yung kinainan mo. Ganun. Kasi may mga basurahan naman eh. Ayun, may drum naman. So, ayun. Tingnan mo yung mister ko. Dumiretso siya doon. So, dati talaga, dito yung bus terminal. Kaso, puro reklamo. Doon sa kabila,
Kasi daw, malayo na sila sa pag sumakay sila, ganon-ganon. So, ang nangyayari, pinagbigyan naman sila ngayon, doon na ang terminal ng bus sa Mangagoy. Kaya lang, dahil ito yung city, yung Mangagoy is barangay lang yun. So, may mga comment na naman na dapat dito sa mismong city ang bus terminal. Kaya ayun, napagkasunduan na naman na ibabalik dito. Pero, alam mo ba kung ilang taon nakatenga yan? Almost 30 years. Kasi nung pagkatapos ginawa yung building na yan, na terminal na yan talaga, ang gwardiya yan yung mister ko bago inendorso. Ay, inendorso na pala pero hindi pa na-operate noon. Inendorso na sa government tapos hindi pa nag-operate. Ang mister ko ang gwardiya ng year 1997 ata, 96, ganun. Katagal, tapos ngayon lang ulit bubuksan. So, anong nangyari? Nabulok na yung building. Ngayon pa lang nila gagamitin. Ginagawa nila, inaayos-ayos na lang nila. Ay, kalokohan talaga. Ayun kasi ang resulta sa mga pabago-bago, paiba-iba yung namunuan sa ating komunidad. Kaya pabago-bago din ang mga desisyon na nagagawa. Dapat kinontinue. Kaso na nakikinig sila sa mga comment na ganon-ganon, kaya ganon nangyari. Ewan ko lang kung tatagal ba yung ganito na yung bus terminal ay ibabalik dito. Kasi nung nakausap namin yung driver sa bus na sinakyan namin papunta dito, mas pabor sa kanila na dito ilalagay ang bus terminal. Kasi daw, doon daw sa Mangagoy is ang laki ng upa nila ng area. Dito, hindi sila uupa kundi magbibigay siyempre may permit naman sila for government, 'di ba? Operation. So ang kanila dito is ticket lang binabayaran nila, hindi monthly rent ng pwesto ng terminal. Kaya yun, mas natutuwa ang mga bus operator. Pero, ang mga pasahero naman, ang taga rito natutuwa. Yung taga Mangagoy naman, ang Mangagoy kasi doon guys. Doon. Yun. So, kaya, hindi ko alam kung tatagal to kasi mas maraming tao doon sa Mangagoy kaysa dito. O, hindi ko alam kung kailan tatagal. So, yun lang po ang ating mga kwento-kwento habang nakaupo tayo dito at yung mister ko ay nag-iikot pa doon kasi namimiss niya yung lugar niya kasi dyan talaga siya nag-guard dati na hindi pa kami lumuwas ng Maynila. Ang tagal na nun. 20 na kami sa Maynila is 26 years na kami doon. So mamiss niya yan dyan na lugar. Alam mo noon dyan na nagwardya si Mr. dyan sa paligid niya nagtatanim-tanim pa kami ng gulay, amuting kahoy. So nakaha-harvest pa kami dyan ng mga gulay-gulay noon kasi hindi pa nga agad na bubuksan dahil sa pagtatalo kung saan ilalagay ang mga bus, ganon. Kaya yun, andoon siya, nag-osiseros siya doon sa mga nagpa-park na mga bus ngayon. May mga nagpa-park na kasi sa loob, mga bus, mga umbak, tricycle. Wala pa akong nakitang nag-park na van. So yan, kasi malamang bukas mag-van lang kami kasi nadala kasi ako nag-bus sa tagal namin nakarating ng Davao. Kasi maraming stopover. Ang van kasi dire-diretso. Isa lang stopover, kakain ka lang ng lunch, tapos diretso na airport, ganun. Ang bus kasi sobrang dami. Lahat ng terminal na madaanan, naghihinto yan doon, nag-pick up ng pasahero, nagbababa ng pasahero, kaya ganun. Umabot ng 9 hours yung biyahe namin instead of 5 hours lang. Tapos kung sa van ka, kung dire-diretso is 4 hours lang. So, diba? Yung oras na na-spend sa bagay, nai-enjoy din naman kahit napapagod kami, nai-enjoy naman namin yung pagkatagalan namin doon sa sa bus na nagbibiyahe kasi lahat ng dinaanan namin, kung may nabibili kami doong makain-kain, mga protas-protas, ayan, bili kami ng mister ko at dinadaan na lang namin sa kain ng kain at nilantakan namin yung lansones kasi nga mura. Ayan, yun na lang, doon na lang kami nag-i-enjoy. Para hindi na namin masyadong yung pagod kahit gabi na kami nakarating dito noong Friday.
Kaya yun. So, sana'y nagustuhan tayo sa aking mga kwentong walang kabuluhan. So, bye-bye na guys. Maraming salamat. Hanggang sa muli nating upload. Huwag kalimutan si Ate Nieng. At sa ating premier team, maraming salamat guys na hindi ako masyadong support sa ating premier. Pero nire-review ko lahat ng mga nag-comment doon sa comment box sa aking premier guys. Binabalikan ko talaga yon. Pinanood ko rin yung mga premier, mga latest upload kasi nga hindi ako nakasupport sa mga premier. So thank you so much sa lahat ng nag-support sa ating premier everyday. At sa lahat ng mga bagong pumasok sa premier ko guys, mag-iwan kayo ng comment doon sa comment box para ako'y makasilip din sa inyong mga tahanan. So, God bless to all. Bye-bye. Nabasa na pala ng school.